Paulo TV. Kanina pa niya napupuna na may bumubuntot sa kanila ni Roxanne. At kung hindi siya nagkakamali ay si Troy. Paglabas pa lang niya ng architecture building ay napuna na niya ito. Pero hindi niya pinansin, naisip niyang simplihan ang paglingon. Kunwari ay may nahulog sa kanyang likuran at sa kaniya ito tiningnan. Mismo, si Troy nga ang anino nila. Nang lumingon siya bigla naman itong inilihis ang tingin at kunwari sa ibang direksyon ang punta. Cool ka lang ha? Si Roxanne. Tingin ko'y may bumubuntot sa atin eh. Kung gayoy napuna rin pala nito iyon. Alam ko, kanina pa yan hindi ko lang sinasabi sa'yo. Nilingon mo na ba? Oo pa simple, si Troy. Troy? As in Helen of Troy? Or Troy the Weird and the Baduy? The latter mismo. Biglang baling naman si Roxanne bago pa niya nasaway. Tapos ay namimilog halos ang mga mata nang tumingin ulit sa kanya. Loka ka talaga, bulong nito sa kanya. Ang gwapo pala ah. Sabi mo mukhang bunot. Nakita ko sa bar pin. Medical student pala. Wow ha? Inismiran niya si Roxanne. Lahat naman sa'yo gwapo eh. Hindi no? Malapit na kong mapika sa lokong yan sa totoo lang ha. Parang anino eh. Para ring asong buntot ng buntot. Anong palagay niya sa atin buto? Ewan ko nga kung paano pa nakakapag-aral ang baduy na yan eh. Mantakin mo naman kahit saan yata ako tumingin laging nakabalandra ang pagmumukha ng asungot. Ewan ko ba? Ayaw mo nun, ibig sabihin bongga talaga ang beauty mo. Na bullseye mo na naman siguro. Kakainggit ka ha? Pwede ba no? Pag ako na sasapakin ko to eh. Cool ka lang sabi eh. Pero anong year na ba yan? Mukhang kakaalis lang sa saya ng nanay niya ah. Malay ko ba dyan? Bilisan mo ngang lumakad. Nakita na siguro sila ni Johnny, malayo pa lang sila. Kaya nang malapit na sila sa front gate ng UST ay agad silang sinalubong nito. Nakangiti agad sa kanila. Haya na pala ang sundo ko. Hi love, bati nito kay Roxanne. Nakapulupot naman agad dito ang best friend niya. Siguro kung wala sa public place ay baka naghalikan pa nga ang dalawa. Ganon ka-sweet ang dalawang ito sa totoo lang. Na minsan naman talaga ay kinaiinggitan din niya. Hi Miss Beautiful, baling sa kanya ni Johnny. Alaga rin siya sa buska nito, na nakasanayan na rin niya. Bakit mukha yatang masisira ang galing sayo ni Da Vinci at Amorsolo ah? Something wrong? Ipinakita niya ang pagsibangot dito. Sumenyas naman kapag daka si Roxanne tinuro sa likuran. Agad namang luminga si Johnny. Oh, I see. Mukhang totoy pa ah. Pero looking gwapo. Comment ni Johnny. Looking gago ka mo. Sambot niya. Natawa ang dalawa at nailing. O paano? Wanna hop in? Ihahatid ka na namin bago kami mag-date nitong love ko. Nasa labas ang kotse ko. Wag na lang, magta-taxi na lang ako. Nasaan nga pala ang kotse mo? Gamit ni Mami eh, nasa talyer kasi ang kotse niya. Di sumabay ka na nga sa amin. Siya nga naman Zaira. Pwede ka ring makijoin sa date namin, di ba love? Yan ang hindi pwede, tutol agad ni Johnny. Dahil maiinggit ka lang tiyak, lalo na pag nakita mo nang hinahalikan ko na tong best friend mo. Natawa talaga siya, pati si Roxanne. Pero tingin niya ay blush na blush ang loka. Loko ka, baka maniwala niyan si Zaira. Isumbong tuloy akong bigla sa mami ko, lagot ka, sige. Aba, sino may sabing hindi ako naniniwala? Biro niya. Iningusa naman agad siya ni Roxanne. Lumakad na nga kayo? Iuwi mo yung best friend ko ha, Johnny? Sa amin, with all my heart. Sira, forbidden yun no? Sige na, lakad na kayo. Paano yun? Inginuso ni Roxanne ang asungot sa likuran niya. Kaya kong takasan to, enjoy yourselves ha? You bet.
sabi pa ni Johnny. Saglit pa'y paalis na ang dalawa. Natili lang siya sa kinatatayuan. Nang makita niyang palayo na ang kotse ni Johnny ay huminga muna siya ng malalim. Bumelo, saka siya dahan-dahang bumiling. Medyo malayo lang ngayon ang bahagya ang kinatatayuan ni Troy. At nang lingunin niya ay inililihis bigla ang tingin. Nang muli siyang tingnan nito ay sinenya sa niya. Sukat namang lumingon pa sa likuran ang loko. As if hindi makapaniwalang ito nga ang tinatawag at pinapalapit niya. Ako? Anito. Itinuturo pa ang sarili. Ikaw nga. Aniya, pataray. Tila bantulot naman itong lumapit pero ginawa rin. Siguro'y kinakabahan ang loko. Dapat lang. Ikaw si Troy, di ba? Ako nga. So, ikaw din ang nagpapadala sa akin ng mga notes, right? Nakita niyang napalunok ito. Tapos ay marahang tumango. Tila asong nabahag bigla ang buntot. Pero ang lakas-lakas naman ang loob na manligaw ng uhuging ito. Ilang taon ka na nga? Sinadya niya talagang maging intimidating ang dating dito. Talagang gusto niya itong sindakin nang tigilan na siya. 17. Talagang malakas ang loob. Naisip niya. First year, right? Nakita mo ba yung sumando sa best friend ko? Si Johnny yon ang boyfriend niya. Accountant yon sa bangko. Bagay sila, diba? Tayo kaya, sa palagay mo ba magkabagay tayo? 22 na ako at ikaw naman kamoy 17. Look, pwede bang tigilan mo na ang kasusunod sa akin ha? At ang kapapadala ng kung ano-ano, please lang, pwede? Minsan pa itong napalunok. Tingin niya'y mukhang biglang pinagpawisan ng loko. Zaira, parang ate mo na ako ah. Age doesn't matter naman, diba? Weird talaga, naisip niya. Pati raso napakabaduy. It does to me. I prefer someone my age o kaya older. So you see, magsasayang ka lang ng oras na tatapatin na kita. Mahal kita, Zaira. Tila desperado nang sabi nito. Hindi nga pwede makulit ka ba? Naiinis na talaga siya. Ang daming magandang medical students dyan. Find one for yourself at huwag ako ang buntutan mo, okay? Magtsatsaga ako. I love you, mahal talaga kita. Napatirik na talaga ang mga mata niya. Bahala ka sa buhay mo. Please lang ha, stop following me or else. Tinalikuran na niya ito. Binilisan niya ang paglakad. Sumunod pa rin ito. Zaira, wait! Napikan na talaga siya. Pumihit siya pabalikwas. Hinintay niya itong makalapit sa kanya. Nasa mismong gate na sila. What? Mahihirapan kang sumakay, baka pwedeng sa lahat ng ayaw ko ay yung saksakan ng kulit. Hindi ka ba marunong umintindi? Pero umigkas kapag daka ang isang kamao ni Zaira na sinalo ng kaliwang mata ni Troy. Hindi agad ito nakahuma. Mukhang nasindak sa naging aksyon ni Zaira. Wala itong nagawa kundi ang sapuhin ng isang kamay ang nasaktang mata. Uli-uli, makikinig ka ha. Higit pa dyan ang matitikman mo pag hindi mo ako tinigilan, you bastard. Hindi na talaga niya napigil pa ang sarili. Inubos na kasi nito ang pagtitimpi niya. Wala siyang pakialam kung gumagawa na sila ng eksena. Katunaya'y pinagtitinginan na sila ng mga nagdaraan. Sa susunod pang sandali ay napalibutan na sila ng mga usisero at usisera na biglang nahawi sa paggitna ng guard. Doon kayong dalawa sa opisina. Public scandal ang ginagawa nyo ah. Tiningnan niya talaga ng matalim si Troy. Yukong-yuko ito. Tahimik silang sumama sa guard pero ang totoo ay nagpupuyos pa rin ang loob niya. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa sa Troy na to. Ano ba kung ma-office pa siya? Buong taray pa niyang sinalubong ang mga mata ng nasasalubong nila. Nasa conference room na sa kasalukuyan si Dan. Nagpe-preside ng board meeting. Araw iyon ng monthly meeting ng mga stockholders ng Talisman. Nasa gitna pa naman ito ng pagpapaliwanag ng abalahin ng secretary nito. Napilitang damputin ni Dan ang cellphone at tumayo mula sa harap ng mga naroroon. Nag-excuse ito sandali para sa emergency call na iyon. Yes? Is this Mr. Dan Laksa?
Yes, who's this please? From UST sir. Nakikinig si Dan sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Napapapalatak ito at napapailing sa naririnig. Can I talk to my daughter please? Is she in there? Hold the line sir. Narinig nga ni Dan ang pagtawag kay Zaira. Hello, Dad? Ano tong pinagagagawa mo ha, Zaira? Madiin ang pagkakasabi nito doon. May galit. Kasi naman, Dad. Wait there, I'll be there. Don't say a word. Do you hear me? Yes, Dad. Deadline. 12 pares na mga mata ang nakatingin na pala noon kay Dan. Problematic kasi ang anyo nito nang muling bumalik sa conference table. Sa katatanong ay natuntun din ni Kenneth ang opisina ng Dean ng College of Architecture. Inadmit ito ng secretary doon at pinatuloy sa opisina ng dekana. Nadatnan nga sa loob ni Kenneth si Zaira, isang lalaki at ang Dean. Mr. Laksa? Tanong agad ni Dean. Ikaw? Nasaan ang daddy ko? Bakit ikaw nagpunta dito? So, who are you? Ang Dean nila. Nakaunawa agad ito marahil. Good afternoon, ma'am. Kenneth Panganiban, Laksa's lawyer. Pagpapakilala sa sarili ni Kenneth. Have a seat, please. Sa tabi niya naupo si Kenneth. Pero bago nito ginawa iyon ay tiningnan muna siya ng matiim. Nawaring galit sa kanya. Ano ho bang nangyari? By the way, I came in behalf of Mr. Laksa. He's actually in the middle of a board meeting at the moment. Palitan muna silang tiningnan ng Dean nila. Is Mr. Laksa by any chance the Mr. Laksa talisman? Exactly, ma'am. Napatingin ng matiim sa kanya ang Dean. Napayuko naman siya. Para kasing sinisisi siya sa tingin nito. I see. Tingnan mo nga itong ginawa mo ha, Miss Laksa. Nakakahiya talaga. Kasi naman ho. Pinigil siya sa tingin ni Kenneth. Halos pandilata na siya ng mga mata nito. Nagpapigil naman siya. Nanahimik na lang siya. For the first time ay nagpa-intimidate siya sa isang lalaki. Ang Dean nila ang nagpaliwanag ng nangyari. Inulit lang nito ang isinalaysay ng guard na nagdala doon sa kanila. Wala namang kakibo-kibo si Troy. Yukong-yuko lang ang duwag. Gusto tuloy niya itong sapakin ulit sa totoo lang. Parang hindi lalaki. Di ba dapat kanina pa lang ay nakipag-ayos na ito sa guard at nang hindi na sila nadala roon? Engratong duwag talaga pero ang lakas ng loob manligaw. Nang makapagsalaysay ang kanilang Dean ay muling hiningi ang panig niya. Nagpaliwanag siya kung bakit ganun ang kanyang naging aktwasyon. Tapos ay si Troy naman ang pinagsalita. Halos magkabuhol-buhol naman ang dila ng loko. Inako nito ang kasalanan. Nagsorry pa nga sa kanya. Absuelto siya. Dapat. Nagkaayos naman sila. Hanggang palabas na lang sila'y panay pa rin ang hingi ng dispensa ni Kenneth sa Dean nila. As if ang laki-laki ng kasalanang nagawa niya. Nainis tuloy siyang bigla rito. Paglabas nila ng opisina ng Dean, nagulat siya dahil maraming tao sa labas. Siguro'y mga nakabalita. Nahagip ng tingin niya si Ian. Nakasandal ito sa wall at ngayon masama ang pagkakatingin kay Troy. Bigla tuloy napabilis ang paglayo ni Troy. Kinabahan siyang bigla para kay Troy sa kabila ng inis niya rito. Hindi niya gusto ang reaksyon ni Ian. Mukhang may planong itong hindi maganda. Tangka sana niya itong kausapin pero bigla naman siyang binalingan ng masamang tingin ni Kenneth. Aren't you coming? Look, Miss Laksa. Marami ng oras ang nasasayang sa akin. Will you please follow me? Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya nito. Bisit na bisit siyang sumunod dito. Ayaw naman niya ay napilitan siyang makisakay sa kotse nito. Papadilim na noon. Sa kotse nito ay nananahimik na lang siya. Hindi siya kinikibo ni Kenneth pero obvious namang galit ito. Kasi panay ang pagtiimbagang. Panay din ang buntong hininga at mas doon siya naiinis. Spill it out. Sumbatan mo na ako. Ano pang pumipigil sa'yo? Singhal niya rito nang hindi siya makatiis sa pananahimik nito na alam naman niyang hindi totoo. Ewan ko,
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, Zazaira. I really disappointed. Disappointed lang? Sisihin mo ako, di ba yun naman talaga ang gusto mong gawin kanina pa, di ba? You're not a child, Zaira. So don't act like one. Bigyan mo naman ng kahihiyan ang daddy mo. Di lumabas din ang totoo, naisip niya. Siguro'y napapakakontrabida na ng dating ko sa bruhong ito. Hindi ka ba nakikinig sa ipinapaliwanag ko kanina ha? Narinig mo naman siguro kung bakit ko nagawa yun, di ba? Kahit naprovoke ka pa kamo ni Troy, hindi pa rin tamang suntukin mo yung tao. Daig mo pang palingkera kababae mo pa namang tao. Bakit ganun ka kung umakto? Ang inis niya ay nauwi na sa galit. Ano bang palagay ng Judas na to sa sarili niya? Perpekto? Sorry, Mr. Know-it-all. Sorry if I didn't meet your standard of real civilized, refined woman. Pasarkastiko niyang sabi. Mabuti pa si Roxanne, may sense na kausap. Pero ikaw? Don't you dare compare me to my friend? At sino bang may sabi sa iyong kausapin mo ako ha? Pasensya ka, dahil ganito talaga akong makipag-usap. Lalo na sa taong kinaiinisan ko. Napailing pa ito. I wish I could teach you a lesson someday. A lesson? About what? The art of seducing women? No, thank you. I don't fancy being the recipient of your expertise. Sayang ka. Maganda ka pa naman. Kaya lang ang talim-talim pala ng dila mo. I also don't fancy being married to a stubborn tomboyish woman. Married? Ang kapal na mukha. Malay ko sa'yo. Naisip niyang huwag nang makipagtalo dito. Nanahimik na lang siya hanggang maihatid siya nito sa Wakwak Village. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.